Hello guys, I'm greet you everyone once again. Welcome back to my channel, Joaquin Vlog. So guys, for this video, gusto ko lang po sanang ma-share sa inyo guys ang sitwasyon po ng aking pong lolo noon guys, na siya po dati ang nag-aalaga po sa area na to guys, or caretaker baga. Okay, ito siya guys. Pero lingid po sa ating kalaman guys, ito po daan to guys dati, wala pa po ito. Puro po halos palas daan ito, itong daan itong magkabilang panig guys. Pakita ko man siya guys Alright. Halos wala pa po talagang daanan na katulad po nito ang atin pong masasabi or atin pong mababagit sa panahon po noon. Dahil ito po kasi ay ilog po dati. Pero since dumating ang panahon na kumbaga nag-high-tech na po tayo, tapos pinapagawa po natin government, so ito na po siya ngayon guys. Sa loob po ng mga 15 to 20 years na nakalipas, ito na po siya ngayon guys. Napakalaki na po talaga ang improvement mula noon hanggang sa ngayon po na 2025 of the year. Alright, so dito naman tayo guys sa mga plasdaan po or mga lupain na inaalagaan po namin ng aming lolo noon na nagangalang si Cornelio Darugdugan. Mula po dito guys, dahil sabi ko nga po wala pa po talagang daan ng mga sakyan. Pero so yun guys, mayroon na pong ginagawa ang sa ngayong kasalukuyan po na kumbaga mamahala na po dito. Okay, since sumakabilang buhay na po kasi ang aking lolo guys na si Cornelio Darugdugan, ito na po ito ngayon guys. Pero ang posisyon po ng kubo ay ganun pa rin po, yan po. Ang pagkakaiba kasi noon ay pawid pa lang po ang pagkakagawa po dito at meron din po ito katabi niya guys yan ilog po diyan. Ilog po talaga yan. Wala po talaga sasakyan na makadaan diyan. Pero sa kubo medyo may pagbabago dahil ito nang konkreto na po. Lingid sa ating kalaman hindi na po siya katulad ng dati na pawid pa lang at mga kahoy pa lang po ang kanya pong mga poste o pundasyon. So ito guys, pakita ko siya guys. Ang aking lolo na nakapag-alaga pero guys sa loob ng mga more or less 50 to 60 years guys ang kanya pong panungkulan dito bilang isang caretaker or bantay. Okay, ito po siya guys mula po doon sa inyo nakikita guys hanggang dito po. Yan po isusum ko lang po yung kubo guys. Yan, yung kubo na yun guys yan po ang dati po naming kubo. Kumbaga pangalawang kubo. At maliban po guys, mayroon pa po isa pa banda pa doon guys. Medyo mas malayo po siya. Yung may kulay yero, puti po. Yero po yan. Nasa ngayon po ay ginagawa na po ng panibagong nungkulan na isang yero na po. Dati kubo lang po kasi. Dahil yun na nga po, medyo tumataas po ang antas ng ating or kalidad ng ating panghanap buhay. Kaya ito na po siya ngayon. Bagos, mayroon na rin po makadaan ng masakyan niya guys. Yung mga damo niya guys, sa inyo po nakikita ay ano na po yan, daanan na po yan ng mga sakyan. Ibig sabihin kapag nag-harvest po sila ng anumang laman na kanila pong may benta ay sasakyan na po ilang ginagamit. Hindi na po bangka na katulad po na ginagawa po namin sa loob ng more or less 50 to 60 years. Okay. At ito guys, may sukat po ito guys na 30 hectares. Mula po dito sa aking kinakatayuan hanggang doon po sa may kubo na aking po napakita sa inyo. Ganyan po siya guys. Okay. Medyo may kalayuan, medyo may kalakihan at ganun guys, medyo may kalaparan ng area na to dahil mula po kasi dito sa Kitayuan guys, ibali isang kwadrado po nito dati, halos 10 hectares. Tapos dito naman sa kabila, ganun din po 10 hectares. So doon naman sa may banda doon, sa may yero po ang pinakadulo, ganun din po 10 hectares or 7 hectares. At sa side po doon guys, sa may malit na kubo, meron po doon mga 7 hektarya. So ito po siguro ay nasakoma po ng mga 30 hectares lahat na ito. Pero isang napakasawing pala guys na hanggang mula noon hanggang sa ngayon guys ay iba na po ang nungkulan. Kumbaga lingid po sa ating kalaman, hindi na po talaga totally pa na nakapagpatuloy ang ating manino, ang aking lolo na nagbabantay po sa loob po ng 50 to 60 years guys. Lahat po ng kanyang mga benepisyo ay kumbaga ay para nauwi sa bula. Wala na pong sino man ang masumusunod maliban po sa itong pamangkin niya, nagbabantay na po sa kanya. Bantay pa rin po guys, hindi pa po tulad natin na kahit man lang nagiging principal sa lawak ng area na to guys. Ngayon, at ang napakaganda po guys, ay ang nagbabantay po ito sa ngayon ay dati po niyang mga tauhan. Kapag nag-harvest po ay nakikisuyo lang para man lang kumikita kahit paano. Samantalang sa ngayon, year of 2025, isa na po silang mga nagnalakihang mga negosyante sa pagitan po sa patakbo ng bansa. Isa rin po siya sa may hawak po dito. Itong 30 hectares na luwag ng palasdaan. Okay, ganyan po siya guys. Yan nga lang, medyo masakit isipin na kahit paano wala man lang naiambag ng government
or ang atin pong manunungkulan na kahit man lang mga kapiraso man lang sa lupain na may ambag po sa atin pong nagmamalasakit na kamag-anakan. As in wala po talaga. Nauwi sa wala po ang kanya pong paghihirap sa loob po ng more or less 50 to 60 years na siya pinungkol dito. Halos dito na po lahat, lumalaki ang kanya po mga anak, mga kabayawan, dahil yung kasing kanta ba yung dati kasi yung bayaw nyo kasi na natin po talaga nag-alaga po ng mga lupain, mga kalabaw, dito po lahat noon guys, nag-alaga po sila dito para lang po talaga may taguyod at maayos pinakamaayos ang kanila pong buhay sa magitan po ng plasdahan na to, dahil medyo may kalakihan po naman kasi mga 30 hectares, so sapat na po guys para po sila mabuhay po ng matahimik at mapayapa. Okay, so sa ngayon guys ay year of 2025, September 28 at exactly 1:20 in the afternoon, ay halos wala na po talaga guys na benepisyo pa na makuha pa ang ating lolo dito po sa area na to. Bagkos merong kahit papano, merong kubo na natira na yung pa rin po, kibali pamangkin po niya ay apo yung nagbantay na po dito. Sila na po kibali ang sumusunod na mga henerasyon para po kasi yung kasaway. Pero ang nagmamayari guys is yun na nga po, yung mga dati po niya mga tauhan. Okay, medyo masakit isipin na yun na nga kahit papano wala man lang naiambag ang ating gobyerno sa tamang pamalakad ng pusana para meron naman po sanang masundan ang kanila pong mga anak. Sa laki ng area na to guys, halos nabaliwala po talaga ang kanya pong pagmamalasakit, mga dugot duha na naiambag niya dito para lang may ayos ang kanya pong buhay. Okay, sa ngayon wala po talaga, zero balance po guys. Ibang tao sa modernita, ibang tao po nakinabang sa kanya pong pinagpapaguran sa loob po ng 50 to 60 years sa mamalagi po dito. Alright. Napakalawak na guys. At halos dito na rin po talaga siya lahat ng kasi kanya pamuhay. Dito na po talaga siya kumukuha talaga ng pundasyon para po maiayos or mailagay sa tama ang kanya pong mga buong pamilya, makapag-aral, mabuhay ng matahimik. Dito lang po talaga sa magitan po ng kaloob ng ating Panginoon, sa lamang tubig tabang na ito ay dito po talaga siya nabuhay. Pero sa ngayon, yun ang pinasabi ko doon dati, na bali wala po na wala man lang kahit isa man lang kapiranggot na lupa na kanila pong nibigay sa kanila. Mahabang proseso kung ating pag-usapan, so hindi lang po natin yan aalamin. Basta't ang pinakumante guys ay naipabot ko po sa inyo ang sitwasyon po dito ngayong kasalukuyan. Alright, so ganito lang guys, follow and share and subscribe my YouTube channel, your content creator from Wagawang Mangay Philippines 2025, Joaquin Vlogs. Thanks for watching, God bless and bye bye.